Merong kalokohan dyan. Motopro, nakita nyo na may mga red flag na lang, may mga bulto-bultong pera na questionable. Sinabi nyo ng casino, iba nyo na itong si... Yes, sir. We did that, sir. Well, hindi. Labas-pasok pa siya sa casino. Nagsa-shopping pa nga yung kanyang misis doon sa loob ng casino, yung kanyang girlfriend. The presence of Senator J.B. Ejercito. Thank you for coming. Okay. Now, doon po sa mga sinabi ni Engineer Nicole, is there a member of the NBI here present today? NBI? Meron ba taga-NBI rito ngayon? Meron po, sir. Okay. Now, NBI, ano na po yung pinaka-latest sa kaso na ito? Kasi I understand some of the victims have already approached the NBI or cases have already been filed with the NBI, and isa po ako doon na tumawag sa NBI para ilapit tong problema nila. Meron na pong ginagawang investigation ng NBI at nasaan na po tayo? Sir, good afternoon po sa lahat. Sir, unfortunately, hindi po sila nag-file ng case sa NBI. Kung maalala ko po, Particularly po sa human trafficking. Hindi po. no, not human trafficking. I'm talking about scam. No, hindi. They did. As a matter of fact, may record ako niyan. Sa I programa ko Wanted sa radyo, some of the victims came to my office, some via Zoom, and then I called the NBI, and the NBI said it's being investigated. Some cases were already filed and some were not. So gusto ko lang malaman yung status kung the NBI ay kumikilos na. Sir, unfortunately, as I've said earlier, hindi po sa human trafficking division nag-file. Human trafficking po kayo? Opo, sa human trafficking po kami. Baka po sa ibang division like sa AFAD po, anti-fraud, or sa CCD. Comsec, bakit hindi natin inimbitahan yung ano? Yung sa So thank you anti-fraud? po. Bakit mali yung decision nila kung gano'n? Kasi tama nga naman, I'm barking at the wrong tree. Pwede ba pa-online natin? Tawagan yung tamang division, pwede naman siguro gawin natin. Kasi very anxious na marami, katagal-tagal na itong kasong ito. Then of course, they wanted to know, especially the victims, anyari, asa na. Di ba? At alam ko naman, in fairness to the NBI, mabilis kumilos ang NBI. Marami akong mga kaibigan dyan. In fact, full support sa NBI pagdating sa mga budget. I know NBI is doing good. Pero gusto kong marinig ng mga victims ano nangyari. Sige, habang tinatawagan niyo po yung NBI, tawagan na, Comsec. And then, tatlo na lamang, and then I'll have Senator, my colleagues, Senator Riza and Senator JB, mag-ask ng questions. Then let's go to PAGCOR. PAGCOR. Good afternoon, Mr. Chairman. Thank you for this opportunity to shed light on the issues. Mr. Chair, Mr. Hector Pantolia. No, magtatanong lang ako para sorry, sir. Okay, ginagamit nilang cover para makapag-scam, para makapag-likom ng investment kuno ay junket. Tama? Bakit pinapayagan ng PAGCOR ang junket samantalang sa batas natin, bawal ang junket? Wala. Sa lahat ng casino, pumunta ka, marinig mo palagi, junket ni Poncio Pilato, junket ni Herodes, junket ni Barabas, de Estas. Pinapayagan nyo, bulgaran. And you guys are not doing anything. Mr. Chair, wala ho kaming alam na batas na bawal yung junket. It's been there ever since. I think it's prohibited yung junket na yan. In fact, during the last hearing, I remember one of your member of the PAGCOR who were present, resource person, saying na hindi bawal ang junket at hindi dapat pinapayagan yan. Ang ano po, sir, Then show me something, a document that states that junket is not prohibited. yes, Mr. Chair. Actually, So show me a document. kasama ho sa regulatory manual namin yung junket operations, Mr. Chair. And ever since po, bawal po ang local na maglaro sa junket, but the foreigners, yun po talaga ang players ng junkets. Now, sabi mo, bawal ang junket pag local money. Local players po, bawal po ang local players sa junket. Kaya nga, local players. Yung mga pera ng mga local players ang pinagkukunan. Mr. Chair, mukhang yung kanilang arrangement is investment doon sa and loan. Hindi po sila mismo yung players, Your Honor.
Hindi nga sila mismo ang players, pero money from the local players ang kinuha. Di ba? Pag junket dapat supposed to be from abroad. Tama? From outside, dadalhin dito sa loob. Yun Bansa. yun hong pera ng players, ganon. Sorry, ng players. But ang lumalabas ho yata sa story nila doon sa mga interviews is they are investing on the alleged operator. Hindi po yung player. Using junket. Di ba? Opo. Yung nag-ooperate mismo, yung nagkiklaim na may operation sila ng junket, yun ang Kaya nga, pinag-iipusan hindi nila. niyo po ba monitor ito Ah, na nagpapakita pa ng pera, bulto-bultong pera, pa-picture pa sa loob ng mga casino. Doon pa lang sana, red flag na ninyo at kinausap niyo na kung sinong responsible dito sa mga tinatawag na junket investment scam. yes, Mr. Chair. Actually, Meron ba kayong ginawa? yun nga po yung kanina, sisimulan ko, that originally, Hector Petaliano was a junket operator in 2021. However, in 2022, we received a notice, a letter from the SEC that he is already under investigation. 2022 po yun. And what we did immediately was to inform the casinos not to deal with him, and if there are dealings with the with him or any of the companies implicated in the complaint in the SEC, i-cancel yung mga arrangements na yon or yung mga kontrata na yon. This was December of 2022. By March of 2023, I think the SEC already concluded their investigation. We were also furnished the copy of the cease and desist order from the SEC. So even before, nagsisimula pa lang yung investigasyon ng SEC against the respondents, pinatigil na po namin, in-inform na po namin ang aming mga casino not to deal with Mr. Hector Petaliano or the implicated companies like yung Horizon, yung Philippine National E-Games League or something, E-Sports League. So, and then we also coordinated already with the NBI regarding the issue. Nung makita niyo lang po sa mga pictures na pinopost nitong si Hector Pontaliana na nandun siya sa loob ng casino at sa harap niya bulto-bultong pera, nagpapakita siya ng kung ano pang mga properties na nagsisilaw sa mga would-be victims, doon pa lang sana red flag na sa inyo yung kumontak na sana kayo sa AMLAC, kinausap niyo na sana yung mga mayari ng casino, sino ba talaga ito, ano ba talagang ginagawa ng mga ito. You should have done that. Kung ginawa niyo lang sana ang trabaho ninyo, wala sana mga nabibiktima. Mr. Chair, hindi ko lang po alam yung timeline nila because they're talking about July 2023. We already stopped the operation or we already informed the casinos December of 2022. Because that was after the SEC did an investigation, di ba? Ongoing po, Mr. Chair. Kaya nga, ongoing sana, bago pa maimbestiga ng SEC, ginagamit nitong si Pontaliano yung casino, nagpapapicture-picture, ribbon cutting sa loob ng mga casino at nagpapakita ng bulto-bultong pera, doon pa lang nag-imbestiga na kayo. And then when you did that investigation, then kasama yung pagtatanong-tanong nyo sa PAGCOR, and then kinausap nyo rin sana yung mga investors, teka muna, mukhang may nangyari at hindi tama rito, then come up with the result of your investigation at kung kinakailangan, pa-stop o kung kinakailangan, pa-imbestigahan agad sa NBI. Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair. Hindi, kasi dapat sa casino, wag puro pera pong iniisip ninyo. Isipin nyo rin pong kapakanan ng mga tao. Yes, Mr. Chair. Wag puro kita po. Actually, Mr. Chair, one of the lawyers of the complainants coordinated with us already by December of 2022. So doon nga po, isa sa mga basis po namin yon. He furnished us a copy of the cases in Quezon City. So ngayon yung mga may junket pa, pakiimbestigahan nyo lang po. Yes, Mr. Chair. Nyo, kasi sabi rito, yung nga, criteria examined by licensed casinos included is a junket, whether the key individuals have been convicted or indicted of dishonesty, fraud, breach of trust, money laundering, and terrorist financing, proliferation financing, etc. So, yung bulto-bultong pera, dapat doon nagduda na kayo na baka may nangyaring money laundering na rito. Yes, Mr. Chair. Then Actually, that should warrant an investigation, an all-out investigation coming from you. yes, Mr. Kasi Chair. yung bang pagpapakita na pera hanggang bubong, hindi pa ba magre-reflect sa inyo yan? We were trying to identify where the... Na ginagamit yung casino as a place of people going there para magbigay ng investment nila? Mr. Chair, yun daw po kasi in one of the interviews, ang sabi nung complainants ay hindi sa casino nandun yung pera.
nandun sa isang office ng Horizon sa labas. Regardless, kahit na hindi sa labas ng casino, yung pinapakita nagsha-shopping sa casino, marami mga bag, etc. Regardless, pero nagagamit yung casino para ma-encourage yung mga investors dahil yung salitang junket. Yes, Mr. Di ba? O since ginagamit yung junket, ayan o, bulto-bultong pera. At through the casino, o yan pa. Eh, red flag na sa inyo, nag-imbestiga agad kayo, motopropyo, huwag nyo na hintayin na nag-imbestiga yung SEC, nag-imbestiga NBI, and then after the NBI and the SEC investigated and then come up with the result, sakay action. Hindi. Mr. Chair, una po kami. Magkasabay halos kami ng SEC na nag-investigate at kumilos kasi once So they habang started... imbestiga pa sana ang SEC, pinay-stop nyo na siya. sa Yes, operation. Mr. Chair. You did that? Yes, Eh, di Mr. bakit Chair. may mga victim pa rin? Lumabas ho kasi yung aming order sa mga casinos is December of 2022. I don't know when the activities happened with the complainants. Oo nga, Mr. Salvosac, sana, okay, nung pag-imbestiga nyo, nakita nyo na may mga red flag na lang, may mga bulto-bultong pera na questionable. Sinabi nyo ng casino, iba nyo na itong si Hector Patuliana. Yes, sir. We did that, sir. Well, hindi. Labas-pasok pa siya sa casino. Nagsa-shopping pa nga yung kanyang misis doon sa loob ng casino, yung kanyang girlfriend. Di ba? Nag-ano pa nga, ginigest pa nga siya sa mga event doon sa loob ng casino. No, dapat binanyo siya total sa casino. Hindi siya ban. Show me a proof na binanyo siya sa casino. We will So you start and date na pinabanyo siya. Give me. the Yes, proof. Mr. And then I'll Chair. show you pictures na kukontahin yan. Yes, Mr. Dahil Chair. kapag hindi, di ba, makukontem ka. We will send you the copy of the letter of Okay. Gusto kong pakita kung kailan nyo sila binan, ha? Itong patilyana na ito. Okay, and then, isa na lang, yung AMLAC. Meron ba taga-AMLAC dito? Wala? Okay. Sige, and then, Senator Risa, meron kang mga questions? Actually, Mr. Chair, dumalo ako sa hearing natin mas para dun sa pangalawang agenda. Pero sinusundan ko po yung line of questioning of the chair. Kaya siguro isang follow-up na lang kay Attorney Salvosa. Quick pinull up ko lang yung bagong PAGCOR guidelines na mula dun nag-cite din yung chair. So dun po sa key criteria including key individuals who have been convicted on indictment of dishonesty, fraud, breach of trust, money laundering, terrorist financing, proliferation financing, theft, or financial crimes. May kahit alin sa mga ito na nag-a-apply dun sa Mr. Pantoliana, na nagbiktima kina Ms. Nicole? Actually, right now, Your Honor, meron ng investigation ang SEC and may kinongclude na sila. But at that time, that's 2021, nung nagsimula siyang mag-operate, there was no negative information about him during the probity check. So I guess, Mr. Chair, pag nakapagsalita na ang SEC sa komite natin at pag na-online na yung tamang division ng NBI, pwede nating i-follow up yung initial reply ni Mr. Salvosa dyan tungkol dito sa person in question na bumiktima kina Ms. Nicole. Salamat, Mr. Chair. Thank you. So, thank you, Senator Riza. Dagdag ko ulit dito sa PAGCOR. I-monitor niyo yung mga junket niyo. Merong kalokohan dyan. Motor-proof investigation. Do not wait until such time na may mga biktima na dahil nag-imbestiga yung NBI, nag-imbestiga yung SEC. Do your own homework. Silipin niyo, monitor niyo lahat ng mga junket. May kalokohan dyan, imposibleng wala. Di ba? Matagal na yan. So, make sure na lahat itong junket operations well-monitored ninyo. Thank you, Mr. Ulit itong ganitong klaseng insidente. At itong sektor Pantaliana, gustong makita talaga kung kailan yung binan. Kasi nagmamayabang pa ito, pakita ng mga pera, baul-baul, bulto-bultong pera. Sa akin pa lang to, sa umpisa pa lang. Di ba? Magdududa ako. In fact, briefly, ginagamit minsan yung yung Facebook page ko, ginagamit yung pangalan ko at tapos magpapakita ng pera. On the spot, first day ko pala makita agad-agad, tinawagan ko Facebook para ipadelete. Inimpurmahan ko agad yung mga subscribers ko. Ganun dapat kayo, mabilis aksyon. Sana the first moment nagpakita ng bulto-bultong pera itong Pantoliana na ito, red flag agad. Stop na agad, ban na agad itong taong ito. Pag sinabi niya, ba't niyo ako binan? Paliwanag mo muna ito, ano itong ginagawa mo? Ganun po dapat kayo umaksyon, mabilisan. Okay.